Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 2. Digital Citizenship. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa digital citizenship. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Simulan na natin. Mga kasanayang pampagkatuto. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan, bahagi at basic operation ng computer. Mga pamantayan sa pagganap. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng iba't ibang dokumento gamit ang computing device at productivity tools. Mga kasanayan, natatalakay ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Naipaliliwanag ang mga panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng internet. Narito ang ating mga layunin. Una, nasasabi ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Ikalawa, nauunawaan ang kahalagahan ng tamang posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Ikatlo, nasasabi ang kahalagahan ng online security at safety. Ikaapat, na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. At ikalima, nakagagawa ng poster na nagpapakita ng pagpapanatiling ligtas sa paggamit ng internet. Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng access sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon, at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health and online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Number 2, ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Ngayong araw, masasagot natin ang mga katanungan na iyan. Ang una nating paksa ay Digital Citizenship, Digital Health and Wellness.
Ano nga ba ang digital citizenship? Digital citizenship ay ang matagumpay at positibong pakikilahok sa mga teknolohiyang digital na nagpapahintulot sa mga individual at komunidad na magbuo ng mga halaga, kasanayan, pananaw at kaalaman. Digital health. Digital health ay ang paggamit ng teknolohiya at digital na mga platform upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao. Digital wellness. Digital wellness ay ang pagpapahalaga sa malusog at makabuluhang relasyon sa teknolohiya. Online security. Online security ay ang paggamit ng iba't ibang proseso at teknolohiya upang maprotektahan ang mga datos, mga network, mga server, mga computer, at mga elektronikong sistema laban sa masasamang atake. Online safety. Online safety ay ang pag-iingat para manatiling ligtas sa internet. Computer virus. Computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Malware. Malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsableng gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology o ICT, katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Ano ang mga ginagawa ninyo para mapanatiling malusog ang inyong sarili habang gumagamit ng computer o gadgets? Ano ang mga nararanasan ninyo na maaaring makasama sa inyong kalusugan habang gumagamit ng internet? Narito ang tamang posisyon sa paggamit ng computer. Ang tamang posisyon ng paggamit ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pinsala sa katawan tulad ng pananakit ng likod, leeg at mga mata. Tingnan natin ang gabay na ito mga bata. Una, 45 to 70 centimeters o 18 to 28 inches dapat ang layo ng mga mata mula sa monitor. Ikalawa, dapat na mas mababa sa mata o eye level ang monitor. Ikatlo,
Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Ika-4, hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. At ika-5, bahagyang nakatagilid ang hita. At ang ika-6, bahagyang nakatagilid ang braso. Ika-7, nakasandal ang likod. Ika-8, pantay-pantay ang braso at balikat. At ang panghuli, i-relax ang balikat. Sundin natin ang gabay na ito para mas maging ligtas ang ating paggamit ng computer. Narito ang ilan pang mga paalala upang maging ligtas at maayos ang paggamit natin ng computer. Una ay ang pag-upo. Posisyon ng likod. Panatilihing tuwid ang iyong likod at huwag magkurba. Ang iyong likod ay dapat suportado ng upuan. Puwang sa likod. Magkaroon ng sapat na puwang sa likod upang hindi ka sumandal ng sobra sa upuan. Ikalawa ay ang mga mata. Tiyaking may sapat na ilaw sa paligid at gamitin ang 20-20-20 rule. Bawat 20 minuto, tumingin sa isang bagay na 20 talampakan ang layo mula sa iyo sa loob ng 20 segundo. Ikatlo ay ang paggalaw. Huwag kalimutan ang magpahinga at mag-ehersisyo paminsan-minsan. Tumayo at maglakad-lakad tuwing 30 minuto upang mabawasan ang tensyon sa katawan. Ikatlo ay ang upuan. Pumili ng upuan na may magandang suporta sa likod at adjustable na taas. Ang iyong mga paa ay dapat nakalapat ng flat sa sahig o sa footrest. At ang iyong mga tuhod ay nasa parehong taas o bahagyang mas mataas kaysa sa iyong mga balakang. Ika-4 ay lamesa. Ang taas ng lamesa ay dapat na nasa antas na magbibigay daan sa iyo na mag-type ng natural na nakabaluktot ang mga siko. At ang iyong mga braso ay nasa 90 degrees na anggulo. Keyboard at mouse. Para sa keyboard, dapat ang keyboard ay nasa antas na magbibigay daan sa iyo na mag-type na ang mga siko ay nasa 90 degree na anggulo at ang mga kamay ay nasa parehong antas ng keyboard. Ang mouse naman, ilagay ang mouse sa parehong antas na keyboard para hindi mag-abala sa pag-abot. Ang iyong mga braso ay dapat nasa parehong antas habang ginagamit ang mouse. Para sa monitor, taob at distansya. Ang monitor ay dapat nasa tamang taas kung saan ang tuktok ng screen ay nasa o bahagyang sa itaas ng linya ng mata. Ang iyong mga mata ay dapat nasa distansya ng 20 to 30 pulgada mula sa screen. Ang mga mata mo ay dapat may bahagyang pababang anggulo kapag tinitingnan ang screen. Sa pagsunod sa mga tagubiling ito, makakatulong ito sa pagpapanatili ng magandang postura at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng labis na paggamit ng computer. Narito ang ating gawain. Maglagay ng check sa hanay ng thumbs up icon kung oo ang sagot at ng thumbs down icon naman kung hindi. Narito ang pamantayan sa paggamit ng computer.
Number 1, may sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas nito. Thumbs up or thumbs down? Number 2, habang nagtatype, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay. Thumbs up or thumbs down? Number 3, bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. Thumbs up or thumbs down? Number 4, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Thumbs up or thumbs down? Number 5, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Thumbs up or thumbs down? Number 6, walang liwanag na nakatapat sa monitor screen. Thumbs up or thumbs down? At ang panghuli, number 7, tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable sa iyong paningin. Thumbs up or thumbs down? Narito naman ang mga gabay para sa kasiyasiya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. Number 1, limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Number 2, think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ang think before you click. Bago i-click ang anumang link or button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Number 3, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens. Huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ang cyberbullying. Number 4, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon, at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa positibong bagay, tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman, at pagtulong sa iba. Tandaan ang responsableng paggamit. Bilang mga bata, kailangan nating maging responsable sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media ng maayos, at pag-unawa sa mga panganib ng online world. Para sa ating panghuling gawain para sa araling ito, isulat sa graphic organizer ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Isulat ito sa iyong kwaderno. Magandang buhay mga bata! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa
online security and safety. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Simulan na natin! Malaki ang pakinabang sa atin ng paggamit ng internet. Sa pag-aaral, nagagamit natin ito sa pagsasaliksik ng mga impormasyon sa paksang aralin. Nakakapagpalitan tayo ng mga mensahe at nakakakuha ng mga larawan, awitin, video, at iba pang bagay na nagagamit sa pag-aaral. Subalit, may panganib na kaakibat ang patuloy na paggamit ng internet. Isa na rito ang pagkalat ng malware at computer virus. Mahalagang malaman kung ano ang mga ito, paano kumakalat at paano ito maiiwasan. Ang online security and safety ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating personal na impormasyon at maiwasan ang mga panganib tulad ng hacking at phishing. Narito ang mga katanungan na sasagutin natin ngayong araw. Ano ang mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng inyong impormasyon online? Bakit mahalaga ang paggamit ng malalakas na passwords at pag-iwas sa pagbibigay ng personal na impormasyon na hindi kilalang websites? Naranasan mo na ba ang biglang pagbagal at pagre-restart ng iyong computer? Ano ang ginawa mo nang maranasan mo ito? Ano sa inyong palagay ang dahilan ng pagbagal at pagre-restart ng inyong computer? Ibigay ang mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya sa kalusugan at kagalingan, tulad ng access sa impormasyon, fitness, apps at mental health resources. Ito ay ang pagprotekta sa ating sarili laban sa mga banta at panganib sa online na mundo. Isa-isahin natin. Number 1, malalakas na passwords o strong passwords. Ang malalakas na passwords ay mahalaga para sa iyong online privacy. Ito ay parang mga digital na susi na nagbibigay ng access sa iyong mga online account at nagpoprotekta laban sa mga hindi otorisadong gumagamit. Ang mahinang password ay nagiging butas sa ating seguridad. Kaya't mahalaga na gumawa tayo ng mga kakaiba at komplikadong passwords para sa bawat online account. Ito ay dapat may iba't ibang uri ng mga karakter tulad ng mga letra, numero at mga special na simbolo. Ang paggamit ng malalakas na passwords ay nagbibigay proteksyon sa ating personal na impormasyon at nagpapahalaga sa ating online safety. Number 2 ay ang phishing. Ang phishing ay isang uri ng social engineering at scam kung saan niloloko ng mga attacker ang mga tao upang ibunyag ang kanilang sensitive na information o mag-install ng malware tulad ng ransomware. Number 2 ay ang phishing.
Karaniwang ginagamit ang email spam para sa phishing attacks. Ito ay nagpapanggap na galing sa kilalang kumpanya o institusyon upang lokohin ang mga tao na magbigay ng kanilang login credentials. Ang mga phishing attack ay maaaring magdulot ng financial losses, identity theft, at iba pang panganib sa online security. Number 3 ay cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang pag-aabuso sa ibang tao gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps at mobile phones. Ito ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na pinsala. Karaniwang naglalaman ito ng negatibong mensahe, masasakit o mapanirang content tungkol sa isang tao. Ang mga lugar kung saan madalas mangyari ang cyberbullying ay ang social media or text messaging, online forums at iba pang online platforms. Number 4, privacy settings. Ang privacy settings ay bahagi ng isang website, browser, o software na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung sino ang makakakita ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Ito ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong online privacy. Maaari mong i-customize ang mga setting na ito para mapanatili ang seguridad ng iyong personal na data. Narito ang ilang halimbawa ng mga hakbang sa online security at safety. Number 1, paggamit ng secure na passwords. Halimbawa, gumamit ng mahahalagang letra, numero at mga simbolo sa paglikha ng isang malakas na password. Iwasan ang mga madaling hulaan tulad ng pangalan ng tao o petsa ng kapanganakan. Number 2, mga antivirus at firewall. Mag-install at panatilihin ang mga antivirus software at firewall sa iyong mga device upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga mapanganib na programa at malware. Number 3, pag-update ng software. Regular na i-update ang iyong mga software at operasyon na sistema sa mga pinakabagong version upang maiwasan ang mga isyong pangseguridad at mga bug na maaaring gamitin ng mga hacker. Number 4, pagsasaalang-alang sa impormasyong pribado. Mahalaga na hindi ibahagi ang personal na impormasyon. Ito ay maaaring mga detalye tulad ng buong pangalan, direksyon, numero ng telepono o anumang impormasyon sa pamilya. Number 5, paggamit ng seguridad na mga site. Tiyaking tama ang mga website na iyong sinusundan. Nagtataglay ng SSL certificate na nakikita sa pamamagitan ng HTTPS upang masiguro na ang data na iyong ipinapasok o idina-download ay na-encrypt
at ligtas mula sa potensyal na mga pandaraya. Ngayon naman, alamin natin kung ano nga ba ang malware. Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay virus, worm o trojan. Computer virus. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwang itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Virus. Virus ay isang uri ng malisyosong programa na kumakalat sa mga computer at nagdudulot ng pinsala o abala sa mga file at sistema. Worm. Ang worm ay isang uri ng malisyosong programa na kumakalat sa pamamagitan ng network at hindi nangangailangan ng tulong mula sa mga gumagamit para magkalat. Ang sumunod naman ay ang spyware. Ang spyware ay isang software na lihim na nagmamasid sa mga aktibidad ng gumagamit sa computer tulad ng mga password o mga online na gawi at ipinapadala ito sa ibang tao. Adware. Ang adware ay isang software na nagpapakita ng mga ads o advertisement sa iyong computer, kadalasan ng walang pahintulot mo at maaaring magdulot ng abala. Keyloggers. Ang keyloggers ay isang uri ng malware na nagtatala ng bawat pindot ng iyong keyboard para malaman ang iyong mga password, mensahe, at iba pang sensitibong impormasyon. Dialers. Dialers ay mga programa na kumukontrol sa iyong modem para mag-dial ng mga mahal na numero na maaaring magdulot ng malaking gastos sa telepono. At ang panghuli ay ang Trojan Horse. Ito ay isang malisyosong programa na nagpapanggap na normal o kapaki-pakinabang na software, ngunit nagdadala ng pinsala sa iyong computer kapag ito ay na-install. Narito naman ang ilang paraan sa pagtukoy kung may virus ang isang computer. Una, paghaba ng anyo ng computer tulad ng desktop at display. Pangalawa, hindi paggana ng antivirus software ng computer. Pangatlo, biglaan ang pagbagal ng takbo ng computer. Pang-apat, biglaang pagre-restart ng computer. Panglima, di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. At ang panghuli, paglabas ng error message sa binubuksang websites. Ngayon naman, talakayin natin ang digital citizenship, partikular na ang mga konsepto ng digital health and wellness at online security and safety. Mahalaga ang mga ito upang maging responsable at maingat sa ating mga gawain sa online na mundo.
Sa tulong ng araling ito, matututuhan natin kung paano mapanatili ang ating kalusugan at kaligtasan habang tayo ay nasa digital na kapaligiran. Panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Number 1. Magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Number 2. Piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Number 3. Mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Number 4. Makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Number 5, sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging. Number 6, huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grapiko o video. Number 7, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Number 8, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Number 9, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number at tirahan gamit ang computer, internet at email. Number 10, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Number 11, gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. Number 12, huwag ipapamigay ang password kanino man, maliban sa mga magulang. Number 13, siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. Number 14, i-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Ngayon naman, simulan natin ang pagsusulit. Handa ka na ba? Narito ang panuto. Isulat sa kwaderno ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Number 1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. Ang tamang sagot, letter T, tama. Number 2, dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw. Ang tamang sagot, letter M, mali. Number 3, maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang internet.
Ang tamang sagot, letter M, mali. Number 4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. Ang tamang sagot, T, tama. Number 5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output mo sa panahong liliban ka sa klase. Ang sagot, M, mali. Number 6. Ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga document o files sa loob ng computer. Ang tamang sagot, T, tama. Number 7. Ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Ang tamang sagot, T, tama. Number 8. Ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ang tamang sagot, M, mali. Number 9. Ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ang tamang sagot, T, tama. Number 10, ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. Ang tamang sagot, T, tama. Letter B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Number 11. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay A. Buksan ang computer at maglaro ng online games. B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. O C. Kumain at uminom. Ang tamang sagot, B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. Number 12. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na online message. Ano ang dapat mong gawin? A. Panatilihin itong isang lihim. B. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag kanyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. O C. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang internet service provider. Ang tamang sagot, B. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag kanyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. Number 13. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? A. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. B. Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. O letter C, maaari ko lamang gamitin ang internet o magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Ang tamang sagot, letter C, maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado
o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Number 14, kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong A. Ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na gawin ito. B. I-post ang impormasyon sa anumang pampublikong websites tulad ng Facebook upang makita nino man. O C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Ang tamang sagot, letter C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Number 15, nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naangkop. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin, baliwalain. B. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. O C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Ang tamang sagot, C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!